Presidente lang yan dahil nakatsamba siya na napalusutan at naloko niya ang taong bayan, pero all their lives, itong mga Marcoses na ito, itong mga oligarko na ito, at itong mga mapang-alipin at mapang-alipusta na mga politiko, hindi po sila nakakaranas ng regular na pagbabaha. The way po, sinasalanta ang ating mga kababayang, mga ordinaryong mamamayan, mga manggagawa, mga tsuper, mga market vendors, mga tricycle drivers, mga padyak, mga nagtitinda ng balut, mga manggagawa, maralitang lungsod, at iba pa pong mga sektor ng nasalaylayan ng mahihirap na sektor ng ating populasyon, sila po ang primary at direktang tinatamaan ng anumang kalamidad, bagyo, baha, lindol, sunog. No? Sila talaga, sapagkat sila ay nasa vulnerable areas, kung saan mataas po ang pagkakataon at oportunidad na salantain sila at pinsalain ng anumang uri ng kalamidad o ng krisis sa buhay, maliban pa sa permanenteng pag-inog ng buhay nila sa mundo at cycle of poverty. Yun po talaga, no? So, maling-mali at nakaka-dismaya, disheartening. Ito pong binabanggit ni Ginoong Marcos na as if wala siyang damdaming man lang maipakita o ma-share ang kanyang sinseridad ng damhin niya ang nararamdamang pighati at krisis at dalamhati ng mahirap na kalagayan ng tuloy-tuloy na binabaha ang inyong pamilya, ang inyong bahay, ang inyong komunidad, at nang sa ganun po, mawawalan ka na rin po ng mga ilang araw na oportunidad na makapagtrabaho. That is something that Marcos and his minions, especially the Marcos family, hindi po yan nakakaranas ng mga pagbaha. Hindi po nila nararanasan ang buhay ng isang kahig, isang tuka. Kaya parang okay lang sa kanya na tanggapin na natin dahil yan na talaga ang way of life natin. Eh ano pa pala ang silbi ng mahigit every year ay umaabot sa between 600 billion pesos hanggang 700 billion pesos po ang kabuang alokasyon o itinatakda na budget para sa flood control, kung okay lang pala na bahain at lunurin sa baha ang ating mga kababayan. So, malamang sa malamang ay tama nga po ang nagiging publicly accepted knowledge ngayon na dinadambong at dinodurobo po na mga aliporis nila Martin Romualdez at nila Marcos ang mga flood control project. Inaanod po ito papunta sa bulsa nila, sapagkat ang nagtatakda ng mga allocation, saan ilalagay ang mga flood control na ito ng mga peke at bogus at dinadaya nila, mga kongresista din po. And mayroong mga ilang senador na posibleng na-involved dito, kaya dapat nga mabusisi at mabuksan ito. At ang mga kongresista, maliban na sila din po ang nagtatakda kung saan at anong mga uri ng diskarte sa kunwari flood control project, sila din po ang nangungontrata. Ang kanilang pamilya ang nangungontrata nito. All of them, almost 85% ng miyembro ng House of Tambaluslos, yung lower house ng Kongreso, 85% of them ay nangungulimbat ng pondo sa pamamagitan ng pangungontrata ng mga proyekto na madaling itago, madaling lusutan, madali pong imaniobra at mawawala. Kasi sasabihin lang nila nandyan dati, kagaya ng binabanggit ni Marcos, nandyan ang mga flood control projects na overwhelm lang ng baha, mga kababayan. Ibig sabihin po, madaling lusutan. Idideklara lang nila sa audit observation o sa mga pag-evaluate ng kanilang proyekto na nagkaroon po ng mga malalakas na pagbuhos ng ulan kaya nasira na anod. So wala ka nang babalikan pa for audit review and evaluation. Ang resulta niyan ay dahil nagkaroon ng force majeure. Ang ibig sabihin po ng force majeure, by force of nature, by circumstance of nature, dahil hindi mo naman makokontrol ang pagbuhos ng ulan, ang tagal at ang volume ng pagbuhos ng ulan, edi nagiging rason tuloy ang pag-ulan para ang kinukulimbat at dinudurubo nila na pera ng mamamayan in the guise of flood control project na sila din po ang nagtatakda, sila ang naglalagay ng pondo, sila din po ang nangungontrata, itong mga kongresistang bulok na ito na kinokonsenti ni Marcos. Of course, may pakinabang siya.
may pakinabang sila dyan, no? Sa SOP na yan. Madaling lusutan yan, ano? Kung kaya po, ilulusot lang nila ang dahilan due to force majeure, mawawala na ang mga baha na ito, no? Force majeure, ang spelling po niyan ay M-A-J-U-R-E. Force majeure, no? Mga kababayan. Force of nature. Dahil lumakas at lumawak ang volume and scope of rain o ng ulan, di nawala na po at naanod ang mga flood control project. So hindi po yan tama na sabihin ni Marcos na that's the way our life is already in our daily existence sa Pilipinas. Normal na binabaha tayo. Kaya wag nyo na pong hanapin pa o ikumpara pa ang mga pagbaha na ito versus sa sinasabi po na mga flood control project. Pero hindi pwedeng hindi natin ikumpara at hindi pwedeng hindi natin hahanapin at hindi rin pwedeng hindi natin sisingilin. Sapagkat the other day po, nagkaroon ng virtual press conference itong barker ng Malacanang na si Aling Claire na Way Claro. Claire ang pangalan pero Way Claro mga ginagawang pahayag at tinatawag din siya minsan pambansang Marites, no? Dahil walang pinagkaiba ito sa mga chismosa sa kanto na ang libangan at ang gawain ay magkarga ng intriga at magsulsul ng kung ano-anong mga fake news at mga pahayag na walang batayan sa katotohanan at very unprofessional para sa isang kunwari tagapagsalita supposedly ng Office of the President. Sabi niya, kasama si Secretary Bunuan ng Department of Public Works and Highways, natapos na daw nila. According to DPWH Secretary, natapos na daw ang 9,000 mahigit na mga flood control project sa buong bansa. At mayroon pong patapos na rin na 5,700 flood control project. Wow! Saan ito? Anong nangyari? Magkano mga budget? Saan ito inilagay? Ano ang nature of flood control project? Ano po ang design nito? Sinong kontraktor nito? At saan po ito ipinatupad? Because these are a huge amount of money. In 2023 and 2024 alone, we are talking about a joint cumulative flood control project from the General Appropriations Act amounting to 1.3 trillion pesos. Uulitin ko 1.3 trillion pesos. And then, sasabihan lang po tayo ni Marcos, Monica Flore, na okay lang yan. That's the way our life. It is already the same nung matagal ng panahon. Ganyan na tayo dito. Kahit may flood control project, babahain po tayo. So, matuto na tayong let us live by it, live with it. Matuto na tayong tanggapin yan. Hindi po pwede. Sapagkat okay lang kung alam namin at alam ng sambayan ng Pilipino na hindi nyo po dinodorobo, hindi nyo kinukulimbat at ninanakaw ang hundreds of billions na mga pondo na inyong minamaskara at pinapalusot na mga flood control project. Siguro medyo hindi mabigat ang dating ng statement ng inutil na presidenteng ito na sasabihin niya, that's the way our life in the Philippines already. What's new about that? No, iyan po ay bulok at baluktot na pagpapahayag ng isang supposedly ay matino at namumuno na leader ng ating gobyerno at ng ating buong bansa. Yan po naging pahayag ni Marcos na matuto na tayong mabuhay na may ganyan talaga, may mga baha kahit may flood control project pa. Wow! So, ibig sabihin po talaga ay gusto ni Marcos at ng kanyang mga alipores, lalo na itong abusado at gahaman sa pondo at kapangyarihan na kanyang pinsan na si Martin Romualdez, dagdag pa ang sampo sa kanyang mga alipores na mga magnanakaw at buaya na mga kongresista. Para sa kanila, normal lang na gamitin ang title na flood control project para illegalize nila ang korupsyon. Hindi pa to kasama sa pork barrel, at hindi pa to kasama ang pandaraya sa ayuda ni Martin Romualdez na kinukonsinti din po ni Marcos, mga kababayan. So, yan po ang totoong state of the nation. Wala ang 9,000 plus na sabi ng DPWH kahapon or the other day doon sa virtual media briefing nila ng pambansang Marites at pambansang barker ni Marcos na si Claire Castro na 9,000 na daw ang completed na mga flood control projects all over the country
at mayroon ding 5,700 underway. Wow, patapos na ha. So parang kagaya din ng sinabi nitong pambansang Marites Barker na si Claire Castro na mayroong 4,000 mahigit na mga barangay ang na-clear ngayong taon at naideklara bilang drug-free barangays nang tinanong po ni Miss Eden Santos ng Net25 Network ang saan po ito ma'am? Anong mga barangay po ito para mai-report namin ng tama at nang sa ganun po mabisita din namin. Wala pa kung mga hawak na mga impormasyon, yan pa lang ang pinaabot sa amin. Pero atat na siya, nabanggitin, ano? Parang ganito rin. At dinagdagan pa niya na maya-maya bibigyan ko kayo ng lista. Yung binanggit niya, mayroon tayong mahigit 700 balay silangan drug rehabilitation center na ngayon po ay napapakinabangan na ng ating mga kababayan na na-involve o nalulong sa droga at hindi sila namamatay o hindi sila pinapatay. So nang tinanong din siya, saan po ma'am ang mga address nito ng mga drug rehabilitation center? Maya-maya na lang bibigyan ko kayo. Mamaya na. So wala siyang maipakita. Ganon din po ang ginawa nila the other day. Kasama po itong pambansang Barker Marites na si Claire Castro at itong DPWH Secretary na ang kapal ng mukha para ideklara niya that there are already 9,000 plus flood control projects na nakumpleto na sa buong Pilipinas at mayroon pang 5,700 underway for completion. Wow! Ang galing! Ang galing ng kakapalan ng mukha ninyo. Akala nila bobo ang mga Pilipino. Kaya pinakamadali po na kurakutin na pundo itong flood control project. Sabi ko nga, idideklara mo lang na nawala, nasira, at hindi na magkakaroon ng post-audit and project implementation evaluation ay dahil sa ulan na malakas at tuloy-tuloy kaya naanod ang mga flood control project na kung si Marcos Jr. pa, ang tawag yan na overwhelm. Due to force majeure. Lusot na. At sigurado tayo, 85% o mahigit pa na mga flood control projects na yan ang nangungontrata din, mga alipores ni Martin Romualdez, sila din po mismo. Kagaya ng hawak ng mga proyekto ni Martin Romualdez, umaabot po sa mahigit 3 bilyon peso sa kanyang distrito. Hindi rin natin malalaman kung saan ang mga ito. Basta may proyekto siya, mayroon pa siya sa tingog ng mga magnanakaw party list na ginagamit din nila ang mga pork barrel at ang mga ayuda para magkupo at magkamkam ng mga pundo. Samantalang walang nisingkong duling na inatupag nila o binigyan ng kapangyarihan ang Kongreso upang magtakda ng budget para sa PhilHealth. Tinanggal din nila ang 65 billion pesos sa GAA 2025 worth of education sector support para sa elementary, high school, and tertiary level, including po ang Computer Enhancement Program for learning ng mga kabataan. Tinanggal po yung 65 billion pesos na yan, zero budget ang PhilHealth, at the same time po, tinanggalan din ang agriculture sector ng suporta para palaguin ang irigasyon, ang mechanization and modernization of agriculture. Kaya lugmok ang ating agrikultura, bagsak at gumagapang ang manufacturing sector, and we do not have the basic industries. Kaya tayo ay nag-i-export na lamang ng ating lakas paggawa. Labor force, maliban sa pag-i-export ng durian, mga mangga, mga what do you call this? Yung pomelo, durian, pinya, ang pinakamalaking export po ng Pilipinas ay ang kanyang labor force. Dahil walang industrial development, walang manufacturing development, lugmok din ang agriculture, ang kahirapan ay lumalaganap. In fact, out of the labor force sa kasalukuyan ng Pilipinas, ay out of the almost 18 million labor force, yung may kakayanang magtrabaho, ang may trabaho lang po, kulang-kulang lang sa mga 4 million na mga Pilipino. Regular. And then, ang informal sector po na tinatawag nilang self-employed, mga vendors, mga tricycle drivers, ay mahigit kumulang po mga nasa 7 million yan. So, mayroon ka pang naiiwan na mga 6 million na mga labor force mo na walang trabaho. Hindi pa kasama dyan ang milyon-milyon ding mga manggagawa
na mga Pilipino na nakipagsapalaran at nagsasakripisyo po doon sa abroad sa pamamagitan ng pagiging overseas Filipino worker. So nakakapanlumo mga kababayan itong latest na pahayag ni Ginoong Marcos. That's the way our life already is in the Philippines. So baliwala lang sa kanya na ang mga kababayan natin po, pag binaha ka, hindi lamang perwisyo yan para sa inyong pamumuhay. Hindi lamang perwisyo na kayo ay limitado o walang kasiguruhan na makakakuha kayo ng regular na supply at suporta ng pagkain at mga maiinom na malilinis na tubig. Kasama po dyan ang dangers of health hazards dulot ng pagbabaha, tetanus, leptospirosis, dysentery, cholera o kaya mga waterborne diseases.